Pwede nga na, huwag mo siyang ilagay sa main PowerPoint lang siya. Grado naman niya yan. May PowerPoint lang. Sasarap sa Yan muna ito din. start. Ulitin mo muna. Wala? Ayaw? Ano yan? Okay na? Hindi na may lalaki yan. Hindi na? Mukha kasi laki ko lang yung gusto. Okay lang. Magandang umaga po sa atin lahat. At hindi ko binibigyan so, kasi pinost ko siya sa FB. Then many requested na sabi ko, pwede i-video para at least mapanood nila. Para hindi mo lang magpunta sa mga lugar nila, they can be updated sa ating pong sa presentation. Okay, pag-ingat po kayo sa current events niyo, especially sa gitnang silangan. No? In regards to Israel, na ilang araw na po ang kanilang ground assault sa Gaza o sa tinatawag po mga Palestinian, sa mga Hamas. Lahat. But then in reality, as we view the scriptures at saka magtanong kayo sa mga nagpunta na sa parte po ng Jerusalem, sa Israel, you will discover na yung Kristo na pinanganak noon sa kasapsapan, hindi yun ang pinaniniwala nilang Messiah. No? Kahit na sila ay favored ni God, kahit sila tinatawag ng bayan ng Diyos, hindi nila pinaniniwalaan yun. Because they believe in the Old Testament prophecy na ang Messiah na darating, siya ay mighty, valiant warrior. Yan dumating, anak ng karpintero. Kaya ngayon, hindi po nila tanggap yun until now. At ito ang dahilan kung bakit, sabi nga, for a Jew na makapasok sa langit, hindi dahil Hudyo siya. Tandaan niyo po yun. Hindi dahil siya po ang bayan ng Diyos. Kaya po siya papasok sa langit only because kung tatanggapin niya si Jesus Christ. Ano? Kailangan siya ay, pwede ba gamitin ang term ito, siya ay ma-proselyte from being a Jew, maging born again. Ang nakakalungkot sa ibang mga churches ngayon, mga Christian, ginagaya ang mga Hudyo. Ano? Tandaan mo na from the Old Testament, as you read the whole Bible, ito ang makita niyo sa Lumang Tipan. Wala pong pinangakong langit sa bayang Israel. Walang pinangakong langit sa mga Hudyo. Ano? Kung mananatili sila bilang Hudyo, hindi sila papasok sa langit. So kailangan, paano lang po mangyari sa kanila? They need also, kagaya natin, tanggapin ang gospel ni Jesus Christ. Ano? Ibig sabihin, pag dinanggap nila si Christ, tutuloy ko, magiging ano po sila. Well, if you read the Bible, okay, Revelation chapter 1, the introductory ng book. Chapter 2, chapter 3 ng Revelation, bibigyan ko po kayo ng crash course sa Revelation, sa buong Revelation. I-explain ko sa inyo ang buong Revelation chapter 1 hanggang chapter 22 ng 1 minute. Chapter 1, introduction. Chapter 2, chapter 3, ito po yung letters
addressed to the seven churches. Ito po yung pagpapakita ng bird's eye view, ng slight glimpse, what will become of the future from 70 AD hanggang sa present. 7 churches yan. At kung di ako magkamali, tayo po ay nasa ikapitong simbahan na ngayon. The Church of Laodicea. Ano po ang tinatawag na karakter ng Laodicea? The lukewarm church, maligamgam. Kaya nga po, anong isinulat sa kanya sa Revelation? Sabi niya, sana naging mainit ka na lang para ni-reward kita. O kaya naging malamig ka para pinarusahan na kita. Ang kaso mo kanya, you are neither hot nor cold. So tawag doon, hindi mainit, hindi malamig, maligamgam. Therefore, sabi ng Revelation, I will spew you out of my mouth. Isusukay o idudura kita mula sa aking bibig. Ito pong estado natin ngayon. Kaya papansinin niyo mga churches ngayon sa mga Christian, kung di naglilipatan ng miyembro, nalilate na miyembro. Aray. O di kaya, yung pong, ay, may dumarating. Hindi po kayo promise. Isa pa, ito po yung panahon na ang feeling ng miyembro, because we live in grace, we live in God's favor, magsisimba ko kung kailan ko feel. Mag-church tayo pag may time. Ito po yung sitwasyon niyon. Kaya mapapansin mo, maraming Christians, they care less in regards sa kanilang church life. Malimit yan ang concentration. Christian life, Christian life. How about your church life? Church life is a big slice or part ng inyong Christian life. Kaya nga po, ito ang time natin, the Laodicean Church. Therefore, 2 and 3, chapter 2 and chapter 3, ito po yung mga churches. Now, pagdating mo ng tinatawag na chapter 3 and chapter 4, matutuwa ka sapagkat ito na yung na-rapture church, nasa langit na, pinakita again, o pinakita ulit ang slight glimpse, at ang lumitaw, the worship service in heaven. Ano? Excited ka ba ron? Yung worship service in heaven, would you believe sa Revelation 3 and 4, kung pag-aaralan mo lang mabuti, even the program, in detail, nakasulat. Pati yung aawitin, pati special number, may offering pa. Kaya kung hindi ka nasanay ng offering dito sa lupa, kawawa ka ron. Maninibago ka. Wala kang dami siguro, 1 milyon at 1 taon, magtatanong ka, bakit may offering? Bakit may offering? As may space number, masaya, may announcement pa. So, kompleto, what we are doing dito, gagawin po yan doon sa langit. Now, after chapter 3 and chapter 4, comes chapter 5. Ano? Pagkatapos, chapter 6 hanggang chapter 19, ito po yung tribulation period. Ito yung mga paghihirap. Pasinin yung haba ng chapter 6 hanggang chapter 19. That is, 13 chapters, binigay lahat, puro kahirapan, puro problema. Chapter 20, parang break. Ito po yung tinatawag nilang millennial reign o paghahari ni Kristo. Some say na ito ay hindi literal. Some say na ito ay symbolical. Chapter 21, the new heavens and the new earth, hanggang 22. At yun na po ang closing ng book. Okay? Wala sa prayer na tayo. Gusto na po tayo sa lesson. Okay. So ngayon, ito po yung parte na kung saan na po sa biblical prophecy ngayon ang sitwasyon ng Israel. Marami po mga theologian at mga nag-aaral nagsasabi, if you want to know what will happen to the world, anong happen to the world? Number 1, yung tinatawag nilang matatapos ang church age sa panahon ng simbahan. Ng simbahan, kukunin ang Holy Spirit, dadalhin sa langit. Okay, that is period number 1. Period number 2, ito po yung signs of the times, yung mga sinyales na babalik si Kristo, at saka sinyales na magugunaw ang mundo. Number 3, ito po yung tinatawag na pagkagunaw ng daigdig, paglitaw ng new heaven at saka new earth. Now, ano daw po ang pintuan o bintana para makita natin ng mga ito na right before our eyes, unti-unti they unfold. Ang titignan mo lang, simple, Israel. Israel had been the center of Bible prophecy. Israel had been the center of history, and Israel has been center ng tinatawag na grandeur ng plano po ng Diyos sa daigdig. Kaya po, silipin natin ng konti ngayon. Of course, we're not giving you a promise na yung lahat ng kaganapan sa Israel, lagyan natin ang kahulugan. Hindi po. Titignan natin ang mga ito. Una, root cause. Bakit magulo ang Middle East? Number 2, ano ang role na gagampanan ng Israel? Number 3, may chance ba ng kapayapaan sa Middle East?
In other words, will there be peace in Middle East? Katanungin, no? So yun po ang ating pag-aaralan. Pwede ba tumayo tayo lahat? Tayo po manalangin. Father God, we thank you so much for this morning. We thank you for this opportunity na kami po ay sama-samang magbubukas ng aming mga Biblia. Pag-aaralan o Diyos at amin titignan ang iyong dakilang layunin sa Israel at sa kung paano kami, Panginoon, ay may bahagi, lalong-lalo na o Diyos, sa iyong inihandang langit para sa amin. Salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat. Kaya po ang tanong, Israel, or topic, Israel at War and Bible Prophecy. Marami po nagsasabi. Ang sabi nila, ang Israel daw ng bubuli. Ang Israel daw ay masyadong matapang. Ang Israel daw nangaapi. Ang Israel daw nananakop. Ano? Ang tanong, totoo bang nananakop siya? At present, yes. Totoo bang Israel binubuli niya yung mga kalaban niya? The answer is yes. Totoo ba ng Israel matapang siya? The answer is yes. Ngayon, ba't ganon? Akala kong pabor ng Diyos nandyan, ba't ganyan ang ugali? Simple lang po. Kung ang lugar mo, pinapasok siya ng 300 to 340 up to 350 missile rockets every day. Palagay mo hindi ka lalaban? Piliin natin, sino ba pinakamabait sa JL Kamiling? Di ba kay Pastor B? Sama ko na si Pastor. Ang galit sa akin. Okay? Ikaw lang pinakamabait. At yan sa bahay nyo. Malinis ang ano mo, gusto mo, malinis ang surroundings mo, maayos lahat, gano'n. Ang kapitbahay mo ibang klase. Pag nagwalis pag umaga, ang basura tinatapon sa'yo. Mabait ka, at born again ka. Love mo si Lord. Pag nagsalita ka, malumanay kasi gusto mong testimony mo, maganda. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Pag walis niya, tapon niya din sa'yo. Kasi doon, di ka naman umaangal eh. Ano gagawin mo? Oh, hindi lang ha, bago ako sasagot. Mabait ka. Magandang testimony mo sa community. Born again ka. At JIL ka pa. Saan ka ngayon? O, palagay mo, ano gagawin mo? Ipapasa Diyos ko na lang. Pwede ba yan? Pag-pray ko na lang siya na hiuwi ng Diyos sa kanyang puso para mabago siya at ma-realize niya mali ang kanyang ginagawa. Or, subukan kong pakinggan. Tatlong hakbang mula sa bahay niyo, mula sa bakod niyo hanggang sa amin na tinatapon ng basura, tatlong hakbang. Ang basurahan sa harap mo, 2 hakbang. Common sense. Hindi nga type niya sa inyo eh. Ayan, nagagawin mo bilang Christian. Walang pinagkaiba yun doon sa nagbayad ka, ang sinukli sa'yo kulang. Second, nagbayad ka, ang sinukli sa'yo sobra. Nagagawin mo. Pag kulang, ha? Bakit? Pag sobra, blessing. Ang sobra. Ganon? Ganon kaya? To be most unfair sa atin, kung pababayaan mo naman gano'n. Kasi kung pababayaan mo siya gano'n, baka susunod yung mga anak niya, gano'n din. Apo niya, gano'n din. Lahi kayo ng tapunan ngayon. Sila naman, lahi nang nagtatapon. Ang Israel, napuno na siya sa gano'ng bagay. Pero tatanda natin, pagdating sa tinatawag na spiritual, ang Israel, basahin mo Old Testament, heaven was not a promised place para sa kanila. Anong pinangako sa kanila? Kanaan, lupang pangako. Ang pinangako sa kanila, promised land, Canaan. Ano bang Canaan sa Old Testament? The land flowing with milk and honey. Pero ang pinangako ng angel. Pero ang pinangako sa Christian, John 14, I go and prepare a place for you. And when I had prepared the place for you, I will come again. At sabi niya, kukunin ko kayo. At dadaling ko kayo sa lugar. That where I am, there you may be also. So may pinangako lang sa atin. Sa kanila wala. Basahin mo chapter 4, chapter 5 in Revelation, and you will find this. Anong activity ang gagawin sa langit? Tatlo. Pag-akit natin sa langit. Halimbawa lang ha. Halimbawa lang. Kasama kayo lahat. Halimbawa lang. Ulit-ulit sa halimbawa. Hindi nakalata. So ngayon, pag-akit sa langit, boom! Hindi naman palis, basta boom lang. Boom! Nasa langit tayo. Sana nasa langit na, gano'ng kabilis? Hindi yan lang nila-rapture. Hindi naman ang transport sa eschatology. Gano'ng kabilis? 1/50th of a second.
Yung isang segundo, hatiin mo ng 50. Yung isa doon kunin mo, ganun kabilis na sa langit na tayo. Walang supersonic jet, walang kahit na Star Trek, di tayo yun. I-beam out ka. Yung bang, nasa langit na kagad tayo, 150%. Pagdating mo doon sa langit, ano muna activity? Number 1. Ito, masaya. Communion. Sige tayo sa magsaserve, ayaw mo yan. Diba? Ako, kahit assistant na ni Christ, okay na ako. No? Pero, kasi bakit? Anong pangako niya sa communion? I will never drink this cup. I will no longer eat this bread as long as I am with you in my Father's kingdom. So, ibig sabihin sa langit, kakain tayo. Iinom tayo. Balita ko sa Bible, basta nag-communion sila, dinner muna. Kaya Lord Supper. O, di may kayo sa langit. Request ko sa Lord na, Lord, ito lang po listahan ng aking mga paborito. Top 5. Crispy pata. Lechon. Ano mga ganun? Lahat ng Lord I come ng mga pagkain. Lord I come. Ang pabata. Ano ba yan? So meron po kayo na doon. May tanong natin, doon sigurado ka ba dyan? Natatawag lang, no? In the Bible, kung maalala ninyo, yung si Jacob, pinakain, di ba? Yung nung tumawid sila sa Red Sea, o Red Sea, ano? Pero hindi naman dagat ng pula yun, isang pula, hindi naman Red Sea, Red Sea, Red, ahas, maraming ahas tubig, ano? Kaya bantulot silang tumawid. So ano po rito, naalala nyo, hinulugan sila ng mana? Saan galing ang mana? Bakery? Bulawin? Durong? Hindi. Jelly Sea. Hindi yan. Saan po galing? Sa langit. Ano nagdaglag? Mga quail. Sinabisa ko na, angels. Si Jacob, sinagluto ng pagkain niya, angel. O di may pagkain, nire-receive ka rin siya. So kayo sa langit. Okay, communion. After ng communion, what comes next? Ito na po yung judgment sa atin. Tulad tayo ng mga ginawa natin sa lupa. Na kapag okay ka, at least 7 na crown ang pwede mong makuha. Okay? Huwag kang mag-alala, meron dolaw. May libreng isa. Kasi napakapait ni Lord, super. Baka may masiro na anak ko para hindi naman siya mapahiya rito ng walang hanggan. At least may corona siya suot kanya, di ba? Di okay? Alam ko na elementary ako eh. Gagraduate ako. Nung ako po nag-graduate ng elementary, wala ako pa medal-medal. Hindi naman parang ngayon na kung 7 estudyante, 7 ang may medal. Ay nung kami, pambira, 30 na kami mahigit. Ilan na kami may medal, titiran. Ang maganda nun, tuntua ako, sabi ko sa lolo ko eh. Siyang nagano sa akin sa graduation. No, sabi ko, meron ako ribbon. Ribbon lang, maligaya ko na yung may tassel, karpon. Ano yan? Tuntua ka na nun eh. Tapos, rubber stamp pa yata yung pinagtatak, hindi man nag-effort na nilettering. So yun, tuntua ako. Sabi ko, no, meron ako. Katawa ko, ayaw ko. Pagtingin ko lang sa lahat ng graduate, meron din. Kasi nakasulat, graduate. Sa langit, pagbigay ng crown, merong isa. Ano po yun? Crown for the redeemed. Yun po yung ating ID o ticket entry sa langit. Binigyan ng crown kasi redeem ka. Now, the rest, base sa effort mo sa lupa. Kung pag-isipan nyo ngayon, nakakailang crown ka na kaya. Diba? Baka isa pa lang. Lahanin mo, at kami meron yan. Okay? So, iba yung communion, rewarding, and then yung worship service dun sa langit. Now, gano'ng katagal yung worship service? Hindi ko alam. Kung ikaw ay naniniwala ng tinatawag na pre-tribulation, na kung saan pagkakyat mo sa langit, bako-bako uli para maghari ng 1,000 taon, then akyat na naman sa langit. Para sa akin, ako dyan. Siguro, pagbaba nyo, maiwan na lang ako dun. Ano yan, So, ang nangyari po ngayon, 7 years daw yun, worship service doon sa langit. Kapatid, kung nahinip ka sa worship na 2 oras, magdusa ka ron, 7 taon. Kaya dito pala sa lupa, medyo magsanay-sanay ka na. No? Pero kung magala, may program doon. Siguro ang announcement, mga 2 years. Special number, 6 months, mga ganyan. 7 taon yun. Okay yan. So ito po yung gagawin natin doon sa itaas. Now, itong exciting. Yung marriage of the Lamb, ikakasal tayo kay Kristo.
ikakasal ang iglesia kay Jesus Christ. Ang bride, sino? The church. Ang groom, si Christ. Sino magpapakasal? Ang Diyos Ama. So ikakasal tayo. Yung mga paring Katoliko, in advance na nila yung dito sa lupa. Kaya di na sila nag-aasawa, kinasal na daw sila kay Kristo. Kapatid, yung wedding na yun, it is not individual, but it is collective. Bakit collective? It's the church ang ikakasal kay Kristo, hindi individual. Huwag mo sasabihin na, ay ako, hindi na ako mag-aasawa, kakasal na lang ako kay Kristo. Ganun kaya yun, wala talaga naliligaw. Pumunta ka naman, pumunta. Diba? Pabelo ka, magpalaypo ka, kasalanan yun. Diba? Wag mo nang gawin parang napakabanal yung hindi ka mag-asawa dahil kay Kristo ka. Hindi sa langit gagawin yun, hindi ko dito sa lupa. Okay yan. Ito maganda. Ito yung church ikakasal kay Kristo. Now, Doc, anong role ng Israel? Saan pong Israel doon? Sila po ay bisitang pantangal. Ngayon, sa kasalan na ng mahalaga, si mayor o yung kinakasal na babae? Si governor o yung kinakasal na babae? Si Pinoy o yung kinakasal ng babae? Kinakasal. Sabi nga nila, pag kinasal ang babae, din mo makikita ang kanyang the most beautifulest. May English na ganun. Makita mo ang pinakaganda niya, pinaka-natural na ganda, darating yan sa highlight ng kanyang buhay, yung kanyang wedding. Ano? Alam niyo, kay shotgun, kay nilasing, kay asawa niya, basta yun ang pinakamaganda niya. Now, the church the same thing. Ang Israel, sila bisita lang. Ano? Kaya huwag dyan mo kamatay na gayahin mo ang Israel. No, hindi ganoon. Ang atin lang, tinitignan namin ang Israel as a calendar, as a clock, as a warning device, kung ano na ang mangyayari sa mundo at gaano na tayo kalapit sa mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Okay? So from here, nakita po natin, sabi nga, one of the most severe problems facing the Jewish people today is the rise of terrorism on Israel border. Alala po ninyo yung mga suicide bomber, sasakay ng bus, pagkatapos pasasabugin ng buong bus, pati siya mamamatay. Meron nga ako nakita caricature Sabi nga, isang cartoon, sabi nga nagtuturo daw yung isang terrorist, senior, tinuturuan niya yung kanyang mga estudyante na terrorist din, naglagay siya ng mga bomb sa katawan niya, o sabi niya, listen to me and listen carefully. This, sabi niya, will I do only once. Siyempre, magsabi. Yung matinding teacher, talaga seryoso. Lagyan niyang bomba yung katawan niya. Sabi niya, panoorin niyo, minsan lang ito, minsan lang. Minsan lang. Mamibinsan lang yan. Okay? And then sabi niya, border to the terrorist groups like the Hamas and the Hezbollah. In addition, Israel faced calls for it to be wiped off the map by the evil Iran President Mahmoud Ahmadinejad. So dito po makita natin na specifically ang Iran, galit na galit sa Israel. Galit na galit. At sa kasalukuyan, there are more than 20 Arab countries surrounding Israel. At ang Israel, napakaliit lang. Napakaliit lang. Pero mamamangha ka sa kanyang history. Kasi po niyo. Sabi nga, okay, itong recently, yung sunod-sunod, yung mga bombing nila, buti na lang, meron nagawang Israel yung Iron Dome na sinasalubong ng missile nila yung mga missile na pumapasok sa Israel. Ang problema dito, hindi manghuhula ang mga Israel. Hindi nila alam nila ng bomba. Eh kung ang pinrepair nilang sasalo, 7. Ang inihanda pa ng panilip pa rin, 14. Di pasok ang 7. Yun po yung problema nila. Kaya meron pa rin mga sumasabog doon sa loob. Now, Israel now, sabi niya, prepare swag. Pero ngayon, ang version niya, pumasok na po siya sa Gaza, sa tinatawag na ground zone. Ang tanong natin yung unang question, sasagutin natin, how did it all started? Bakit ganyan na lang ang galit ng mga Arab countries, ng mga Muslims, sa Israel? At present, sa more than 20 countries, hindi pa po lahat galit sa Israel. Dalawang klase po ngayon yung mga Arabs. Meron yung tinatawag na galit sa Israel, at yung iba naman, nagmamasid lang, nagigiramdam lang. Pero at the push of a button, based on history, lahat yan, they will turn against Israel. Pero at present, dahil hindi pa, ito ang ating encouragement, hindi pa magwawakas ang daigdig. Okay? Pero pag nakita natin, biglang nagtawag na tinatawag na consolidated meeting ng mga Arabs, sama-sama silang lahat, at ang focus nila, topic nila ay Israel, malapit na tayo.
Ano? At present, wala pa naman. Ang Saudi Arabia, kasangga pa rin siya ng Amerika. At ang Amerika ngayon, 60%, kasangga pa niya ang Israel. Okay, bakit 60%? Yan, nagkipag-usap si Obama sa kabila. Pagkatapos, minimaintain niya yung agreement niya dito. By the way, ano ba si Obama? Siya po ay half African. So, ibig sabihin, hindi rin yung full loyalty niya nandiyan. At papapasin nyo, yung mga terorista, yung mga winawanted noon, sabi ng Times Magazine at saka ng Newsweek, yung dating inahabol ng Amerika, ginagastusan ng milyon-milyong dolyar para huntingin. Ngayon, winirelcome ni Obama ng red carpet sa White House. Ito po yung situation sa time natin ngayon. Ano? At isang magandang pag-aaral pa nga, Dok, meron bang malaking role na gagampanan ng Amerika on the last days? Sabi ko, hindi ko nga makita ang Amerika sa last days sa aking Bible. Ano? Alin sa dalawa? Mag-emerge siya sa Europe or tatawid siya. Kaya kung magpaplano po kayo mag-migrate, magplano kayo na manibang bansa at doon na tumira. Choose Australia, Canada, medyo mga safe pa yan. Ano? Sumama ka sa bangkarote, Amerika. Ayan. Pero Australia, Canada, yan po mga ano ngayon. Europe, yan, medyo okay pa po mga ganyan yun. Ito ang reason kung bakit yung mga doktor natin ngayon, nag-aaral ng nursing para makuha ang nurse sa Europe. How did it all started? Paano yung nagsimula? Okay, natin. Si Abraham, meron anak. Dalawa. Ano? Pero kung babalikan po natin ang istorya, ito yun. Kasi niyo, Genesis chapter 16. Now, Sarai pa pong pangalan niya noon, Abram pa siya noon, Abram's wife had born him no children. Baog o walang anak, itong si Sarah. Okay? But here the Egyptian slave named Hagar. Meron po siyang alipin, ang pangalan niya ay Hagar. So she said to Abram, the Lord has kept me from having children. Go sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her. Abram agreed to what Sarah said. Nakatawa, no? Parang sabi niya, Abram, total wala akong anak. Mambabae ka. Parang ganda rin. Mambabae ka. Tapos sabi niya, very specific siya, ha? Si Hagar. Baka sakaling sabi niya, kung nagkaanak yan, ang plano niya, kunin niya, at yun ang ibibuild niyang family. Prior to that, kung maalala po ninyo, there was a time, an angel visited Abraham. Ano sinabi niya? Abraham, ikaw ay magiging malaki lahi. Abraham, magtatayo ka ng malaking bansa. Abraham, magkakaroon ka ng maraming supling. Si Sarah, nasa likod ng tent. Pinapakinggan niya yung chikahan ng dalawa, si Abraham at Angel. Anong sinabi ni Sarah? Nakapaliti. Sabi, paano makakita? Si Abraham 100, ako 98. Diba? So ngayon, itong naisip niya, kung seryoso yung angel, seryoso ang God na magkakanak ka, baka Abraham, ikaw ang magkakanak, hindi ako. So sabi niya, ito si Hagar. Siguro, ang ginawa niya no, nilasing niya o ang ginawa niya kay Hagar. Pero si Abraham, talagang with consent. Married siya, no? So, ano po nangyari? Mapasin natin ang Bible, no? Okay, so after Abraham had been living in Canaan 10 years, Sarah, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar and she conceived. Nagbunga. Ngayon, ano po nangyari? When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Ano? Kasi po yun nangyari. Siguro, si Hagar, nung nagbubuntis na siya, the attention of Abraham na baling due to excitement lahat, mixed emotion, magkaanak siya. Wow! 100 years old, magkaanak sa wakas. I've been praying for this, I've been working hard for this. Ito ngayon, magkakabibi ako. Ang attention niya ngayon, fully, napunta kay Hagar. Nagalit si Sarah. Ano? At normal siguro yun. Bila siya, pagdating na time, he will dump me. Ano nga gano'n, ano? Eh ako naman ang legal wife. Siguro, ano? So ngayon, ganun mo naging takbo naman, no? Kaya anong nangyari? Ang ginawa ni Sarah, tinaboy niya, pinalayas niya sa bahay, kahit na buntis si Hagar. At sabi ng Bible, nanganak siya sa desert. Okay? Then Sarah said to Abraham, you are responsible for the long I am suffering. I put my slave in your arms, and now that she knows that she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me. Sabi niya ito, you are responsible for the wrong I am suffering. Totoo ba yun?
Sino ba nagtulak kay Abraham kay Hagar? Di ba si Sarah? Eh bakit niyo sabi ni Sarah, ito nangyayari ngayon? Kasalanan mo lang to. Kasi nga tayo mga babae. Pag nanisi, wag kasi. Okay. Sabi niya, your slave is in your hands. Abraham said, do with her whatever you think best. Then Sarah mistreated Hagar, so she fled from her. You know? Tinrato niya ng di maganda, pinaparinda niya siguro, lumayas ka na rito, malis ka na, ganyan. Hanggang sa sabi ng Bible, si Hagar ay umalis. Now, apasin natin. The angel of the Lord found Hagar near the spring in the desert. It was the spring that is beside the road of Shur. And he said, Hagar, slave of Sarai, where have you come from? And where are you going? I am running away from my mistress, Sarai. Mr. Sarai, sabi niya, she answered. Then the angel of the Lord told her, go back to your mistress, submit to her. Sabi niya, the angel added, I will increase your descendant. He said, I will increase your descendant so much that they will be too numerous to count. Sabi niya, the angel of the Lord also said to her, you are now pregnant and you will give birth to a son, you shall name him Ismael, for the Lord has heard your misery. Sino nagpangalan? Ang Lord pa. Pangalanan ni Ismael. Ano pang instruction? Pararamihin kita. Ang lahi mo dadami na hindi na mabilang. Ano? Ano kay Abraham? Gagawin kitang malaking bansa. Sino mas marami? Pararamihin kitang hindi mabilang o gagawin kitang malaking bansa? No wonder, titignan mong mapa, ang Israel, katiting lang siya at paikot siya ng more than 20 Arab countries. Ito po yun. Ano? So from here, makikita natin, anong utos? Go back to your mistress and submit to her. Balik ka. Ano ibig sabihin? It is the plan of God na tinatawag na co-dwell o mag-dwell na magkasama yung dalawang bata. Pinabalik si Hagar at sabi niya, dalhin mo dyan si Ismael. Pagkapanganak sabi niya, at doon ka, balik ka kay Sarah. Now, papansinin natin. Sa time mo yun, sabi niya, based on this, 12, he will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone and everyone's hand against him. And he will live in hostility towards all his brothers. Ano? She gave this name to the Lord and spoke to her. You are the God who sees me. For she said, I have now seen the one who sees me. 14. That is why the well was called Beer-lahai-roi. It is still there between Kadesh and Bered. So Hagar bore Abram his son, and Abram gave the name Ismael to the son she had born. Abram was 86 years old when Hagar born. Pasimple ito, no? Sabi niya, ang anak mo yan, magiging palaaway. Ang anak mo yan, sabi niya, siya'y manggugulo. Pero papasin niyo, nandun pa rin ang kontrol ng Diyos. No wonder pala ang Middle East, ganyang kagulo. Di ba naalala niyo kamakailan lang? Nagkakaroon po ng tinatawag ng pinapalaya sa mga presidente, ang mga hari, sa kanilang mga lugar sa Middle East. Hanggang ngayon nagkakagulo. Balita ko po, last night, in-order na po ang tinatawag nilang immediate repatriation ng mga Pilipino from Gaza. Ano? Pinapauwi na sila sa Pilipinas. Free ride, libreng sakay. Ang problema, sabi nila, may trabaho ba kami riyan? Ayun. Mas maganda daw to, nagtatrabaho sila, nangyaritig nila yung bombahan, at least may sahod. O dito nga naman, walang bomba, wala sahod. Ito po yung problema, no? Okay. Now, mapasin natin as this point, ano? Paano naman yung isa pa niyang anak? After Ismael pinanganak, eto ngayon bigla, nabuntis si Sarah. Siguro sabi ni Abraham, nung bigla buntis Sarah, oops, ito yata yung plano. Nagmadali yata. Ano ka, no? I want you believe this thing, yung tiyatawag ng pagmamadali, and then bumagsak ito sa isang pagkakamali. Nangyari din po yan sa New Testament. Naalala nyo, when Judas committed suicide, yung disciples, 11 na lang sila, anong ginawa nila? Sabi niya, kaya po tayo. Sabi niya, magalingin ng nominees. Sino papalit kay Judas? Magaling sila mga pangalan. O sabi niya, maggano tayo ng dice. O nagano sila. They cast lots, sabi ng Bible. And the lot fell sa isang tao. At yung tao yun, siya bumalik kay Judas.
Ang problema, nung siya po ay mahalal na kapalit ni Judas, that was the first and the last mention ng kanyang pangalan. Walang ginawa. Bakit? Kasi pala, yung time na yun, ginugroom ng Lord ang isang tao na galit kay Jesus. At sa Acts chapter 9, naburahin siya. The name was Paul. Kaya nga nung magpakilala siya sa Corinthians, ano sinabi ni Paul? I am the last of the apostle. Kinilala niya, siya ang isang apostol. So yun, isang po yung mga pagbumadali. No? So nagmadali kaya doon? Or talagang plano ng Diyos? Tignan mo na rin. The Lord visited Sarah, as he said, and the Lord did for her as he had promised. For Sarah became pregnant and bore Abraham a son in his old age. At the set time, God told him. Abraham named his son, Sarah bore to him Isaac. Ang ibig sabihin ng Isaac, laughter. Sino ba yung tumawa? Yung sabihin yung plano niya? Si Sarah. Kaya po yan. And Abraham circumcised his son Isaac when he was 8 days old. And God commanded him. Abraham was 100 years old when Isaac was born. No? So si Isaac na yun, may tatay, may uncle, may lolo. May lolo pa sa tuhod. And Sarah said, God has made me to laugh. All who hear will laugh with me. Bakit? 98 years old, nanganak. So panahon natin yun, hindi ka tatawa, makarinig ka ng balita. Ano? Sabi nung ganyan pasensya na po kayo, sabi pupunta sa Veterans Bank. Buka ng monthly, pasensya na po kayo, di makarating ang lola ko, buntis. Tatawa, di ba? Yun ang sinasabi ni Sarah. And they will, everyone who will hear, they will laugh, sabi niya, with me. Okay, as he said, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children at the breast? For I have borne him a son in the old days. And the child grew and was weaned. And Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned. Okay? Ito po ngayon, ang mga tanong, o mga idea. 1. Now, if Ishmael and Isaac both claims to be sons of Abraham, pasinin po ninyo yung tatlong issue na ito. Issue number 1. Sino tagapagmana ni Abraham? Si Isaac o si Ismael? Ha? Okay? Sunod. Sino may-ari ng lupa? The Middle East. Ismael o si Isaac? Number 3. Both has their own rights and willing to fight for it. Kaya, ito yung gera. Simple lang naman ang request ng Iran. Simple lang naman ang request ng Hamas. Simple lang naman ang request ng Hezbollah. Simple lang ang request ng Palestine. Ano request nila? Burahin sa mapa ang mga Hudyo. Sa madaling salita, ang kamatayan nila ang magpapaligaya sa amin. Ano naman ang gusto ng Israel? Payagan niyo naman po kami manirahan at mamuhay dito. At sa maliit na lugar na ito, sige na po. Yun na naman ang request nila eh. Ngayon, kung pagbibigyan yung kabila, delikado. Kung pagbibigyan naman dito, ayaw naman nun. So ito po ngayon, ang tatlong malaking issue. Now, sabi niyo, Ismael came to be the descendants of the Arab people. Si Ismael, siya po yung ninuno ng mga Ismailita. Naalala po ninyo nung panahon ni Joseph? Yung mga kapatid ni Joseph, nung pinagbili si Joseph, hindi po si Joseph David ng Herona, yung Joseph ng Lumang Tipan. Nung siya po ay pinagbili, o papatay na sana doon sa hukay na nilagay nila, dumadaan, sabi niya, ang band, ang grupo ng mga Ismailita. Ano ang mga Ismailite? Sila po yung mga traders, bumibili at nagbebenta ng alipin. Ano? Sa ating time ngayon, probably sila yung mga Shiite, yung mga mayayaman na mga Muslim. So ngayon, binenta sa kanya. So Ismailites, siya po ang descendants ng Arab people. Sa kanya po nagmula ang mga descendants ng Arab people. Masinin po natin. How about Isaac? Si Isaac naman came to be the descendants ng mga Jewish people. So kay Isaac, doon nagsimula ang lahi ng Hudyo. Kay Ismael naman, ang lahi ng Arabs. Pero yung kakalimutan yung pangako si Ismael, magkakaroon siya ng lahi
na marami na hindi mabibilang. Si Isaac naman, magkakaroon ng lahi na malaking bansa. Okay? So it's Arabs versus mga Hudyo. The Arab nations initiated 4 wars. 4 na gera sa Israel. Ano? Dahil nais nga nila tanggalin, burahin, patayin sa mapa ang mga Hudyo. 4 na malalaking gera na po based on history ang nangyari. Number 1, ito po yung Arab Confederate, hindi po yung isang bansa lang versus Israel. Halimbawa, Egypt versus Israel, hindi gano'n. Kundi unified effort, sama-sama. Sama-sama ang effort nila para halimbawa, nung sakupin o nung lusubin po ng US ang Iraq, hindi niya kayang mag-isa siya. Anong ginawa niya? Bumubuo siya ng allied forces from Europe at saka mismo sa lugar mismo na yun. Okay, ganito po yun. Now, ito po yung kapatagyan. Number 1, 1948, the War of Independence. Ayaw nila ng Israel maging estado. Ayaw nila ang Israel maging bansa. Ang tingin nilang Israel, siya ay bagong sulpot lang sa lugar na yon. Pero alam nyo, pag-aralan po ninyo ang istorya, this is what we will discover. In the Old Testament, may Israel na. Pero walang Saudi Arabia. Noong una, may Israel na, walang Iraq. Noong una, may Israel na, walang Palestine. Walang Palestinian state, I should say. So, ibig sabihin, ang nauna doon, kung ang basihan ng existence, yung kung sino nauna, ang Israel na doon na, bayad nga siya ng Diyos eh. Okay? Pangalawa, ano po resulta pala ng 1948? After the war, tinanggap ng UN ang Israel na para maging estado. Naging state ang Israel. Next, 1956, the Sinai War. Nagkaroon po ng gera na naman. Nag-meet sila sa may Sinai at doon ang labanan. Maraming sabi, kala yun ang Battle of Armageddon. Hindi. Yun po ay para sa Israel lang. At nanalo ang Israel sa time na yun. Nanalo din siya ng 1948. Pangatlo, 1967, yung 6-day war. Yun po yung walang puknat na ginera siya sa air bombardment, ang ground assault namin dyan. Lahat po ginawa nila. 6 na araw. Anong resulta? Matutuwa ka at magugulat ka na rin. Sa dinami-dami ng kalaban nila, 6 na bansa, nanalo ang Israel, lumuwang pa ang lote ng titulo niya. Bakit? Yung nasa akot niya, kanya na. Anong ibig sabihin? Sa unang 3 gera, bawat gera, it always comes to her favor. Ano po ang result na sumunod pang-4? 1973, the Yom Kippur War. Resulta, panalo ulit ang Israel. Outnumbered, outgunned, outposition. Pero nanalo pa rin ang Israel. Siyempre tayo sa spiritual, isa lang ang sasabihin natin. Ang kamay ng Diyos, nasa Kanya. Ang istorya, siya mananalo. Para kung, nasa po kanina nagbasa ng isang libro, yung natapos niyo ang libro. Kasi marami nagbabasa ng libro eh. Yung natapos niyo yung libro. No? Tapos ulitin mo siya. Ganado ka ba? Yung, alam ba, binasa mo ngayon, bukas ulitin mo. Ganado ka ba? Pero yung ulitin mo siya mga after 99 years, ay, ganado ka pa yun. Pero yung kagad-agad ulitin mo, hindi. Bakit? Anticipated na kasi ang result. Alam na yung resulta eh. So the same thing po dito, alam na natin ang mangyayari. Anybody na sasalakay sa Israel, anybody na lulusob sa Israel, kawawa sila. Bakit? Kamay ng Diyos nandun eh. Saan bagay po ang ginatutuwa ko? Israel is not a Christian nation. Israel, yes, they fear God. Pero not categorized as God-fearing. Okay, bakit? Kasi nga po, si Jesus Christ hindi nila tanggap. Hindi pa yan ang Messiah sa kanila. They're still waiting for someone na siyang Messiah. Ano? Kaya po anong resulta ngayon? Lahat ng nangyayari niyan, kahit hindi nila alam, God is favoring them. From the Old Testament, pinili sila ng Diyos bilang lahi, bilang bansa, at sinabi niya itong akin. Ginawa niya ng mga batas para sumunod sila, para patunay na siya nga ay sinasamba nila, sumunod naman sila, at itong blessing, and the blessing na mana ng anak, apo, at kaapo-apuhan hanggang sa time natin yung 2014. They are enjoying God's meritorious favor. At ito po ngayon ang mga blessing nila. Isa lang ang kulang. Sabi ko nga,
langit. Tayo naman, puro langit. Ano? Kaya po mag-venture din tayo sa mga favor ni God. Now, so lahat ng apat na gera nito, yun na result. Israel defended itself each time. At nanalo. After each war, Israeli army withdrew from the most seriously captured. Kasi nyo, lahat ng nasakop niya lugar, after ng gera, siya mismo matras. Gaza Strip lang ang hindi niya binitawan. Pero lately, binitawan na rin niya. Ang problema, ginagamit niya ito para lugar malapit sa Israel. Para mga rockets nila makaabot. Because Gaza Strip, borderland. Kaya ngayon, ito resulta ng Hudyo, ang mga Israel. Nilulusog nila ngayon, and they will take Gaza by force. Sabi nga ni Benjamin Netanyahu, isa lamang naman ang kailangan niya para matapos ito eh. Ano yun? The Hamas, the Palestinian, mag-call sila ng tinatawag na ceasefire. Nag-offer ang Israel ng ceasefire. Ayaw na ang Egypt. Nag-mediate ang Egypt, sa balita ko, nag-mediate ang Egypt, at sabi niya ito, mag-ceasefire kayo. Both, okay yan. Sabi ng mga Hamas, hindi, kailangan maubos ang Hudyo. O sabi ng Israel, yung pala, o sige, hindi na namin papayagan din yung ceasefire na yan. Kaya nilusog sila, ground force. Ang problema mo ngayon, ang media natin, mayroong pagkabayas, international at saka local. Bakit? Ang kanila, pagka may sumabog may nasaktan, yun ang nililitrato. Hindi tinitignan yung other side ng story. Alam ba nila na sa time po ngayon, ang mga rocket launchers nila, ang paggawa ng mga missile, ng mga baril, ng mga bala, nasa ilalim ng mga orphanages sa Gaza, nasa ilalim ng mga hospitals, nasa ilalim ng mga schools. Eh ngayon, pag nakita yan sa may satellite at binomba nila, magugulat ka, may mga sugat ang bata. Because, nasa ilalim sila. Anong ginagawa? Ito pong mga, sabihin natin, mga kalaban ng bayan ng Diyos, mga terorista at saka na lahat, ang ginagawa nilang pansalag ang mga tao sa kanilang mga sundalo. Baliktad sa Israel, ang mga sundalo, sinasalag ang mga tao. Baliktad. Kaya nausok po yung term na human shield. This is unprecedented in world history and shows Israel's willingness to reach peace even at the risk of fighting for its very existence each time anew. Sabi nila, ang Israel daw nambubuli, ang Israel daw sobrang tapang, ang Israel daw palaban, palaway. Ang tanong ko, simple lang. Halimbawa, si kapatid, nakatira ka sa isang lugar, na sa lugar na yun, ikaw lang, ala kang kamag-anak, ala kang matalik na kaibigan, lahat nandun sa tinirahan mo, dating kalaban ng fraternity nyo. Ngayon, mag-isa ka lang doon. Alam mo, hindi kaya pag yung unang madaling araw, mag-evacuate ka na. Ngayon, ang pinakaso sa Israel, simple lang. Mag-isa siya, 22 Arab countries, nambubuli daw. Hindi ba yun? Diba? Sobrang tapang daw nangaaway. Hindi ba nila alam na tatlo lang ang magsama-sama doon, ubos ang Israel. Pero, hindi ganun eh. Ano? Kaya yun po yung nakikita ko, Okay, Anonymous God, sabi nga, if the Arabs or the Muslims put down their weapons today, there would be no more violence. Balitan natin, kabila naman. If the Israelis put down their weapons today, there would be no more Israel. Diba? Kung ngayon lang palaban siya, tinitira pa siya, eh hindi na siya lalaban. O di wala, sinindak siya, sabihin ka about it. No? Kaya po ang issue ngayon, Palestine versus Israel, issue land and religion. And the reasons for the continuing conflict doon sa Middle East. The issue in reality, ito po, religious at saka yung land or territorial dispute. Ano? Pag sinabi ng Israel, we will fight no more. Ano mangyari? Israel will be no more. Pag sinabi po ng mga Palestinian ng mga man, we will fight no more. There will be peace in the Middle East. Okay? Tingnan po niyo ang verse nito, yung passage nito. Psalms 83, 1-8. Ito po ngayon ang nagaganap sa gitnang silangan. Kaya kung babalikan lang natin ang Bible, makakabisa natin ang Bible, may enjoy natin ang dyaryo, may enjoy natin ang news, we will always correlate it.
sa scripture na ating binabasa. Psalm 83, sabi niya, do not keep silent, O God, do not hold your peace, and do not be still, O God. For behold, your enemies make a tumult, and those who hate you have lifted up their head. They have taken crafty counsel against your people, and consulted together against your settled ones. They have said, come and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be remembered no more. Hindi ba itong issue ngayon? Nakasulat na para sa Bible nung pa eh. Nung pa pala, nakalagay na sa Bible na ang bayan ng Diyos, merong mga mangga-ambisyon, merong mga magpaplano na tanggalin siya, burahin siya sa mapa. Psalms 83 pa yun. Ano? Now, para mas malinaw po natin, sino kaya ang mga mag-aangklas at gustong tanggalin ng Israel? Meron ba sagot yung Bible sa atin? Okay, scriptures muna. For they consulted together with one consent. They formed a confederacy against you, meaning against Israel. The tents of Edom, sa lugar yan, the Ismailites, Moab, Hagrites, Gebal, Ammon, Amalek, Philistia, inhabitants of Tyre, Assyria. Brad, close mo lang. Kasi hindi original yung ano nyo. Okay, next natin. Children of Lot. Okay, ito na. Ngayon, yung in-underline ko niyan, anong bansa kaya mga yan? Okay, titignan natin. Oops. The descendants of Esau, Palestinian refugees and southern Jordanians, Saudi Arabians, Palestinian refugees and central Jordanians, Egyptian, northern Lebanese, Palestinian refugees and northern Jordanians, Arabs south of Israel, Palestinian refugees and Hamas of Gaza Strip, Hezbollah, southern Lebanese, Syrian and perhaps northern Iraqis are included, then the Moab and Ammon. Specific po mga bansa ito ngayon. At ang mga yan, napaka-close nila, napakalapit nila sa Israel. Ano? Ito po yung mga bansa. Ibig sabihin pala, what is happening now, ito pala ay prophesied na Psalms 83 pa, way back thousands of years, nandun na, binanggit na sa lumang tipan pa lang. So ano daw mga mabantayan? Watch out for this. Jerusalem nasa gitna. Sino po ang nasa una? Palestinian refugees. The Saudi Arabians, the Moab and the Ammon, Palestinian and Central Jordanian, Arab of South Israel, Palestinian, Hamas and Gaza Strip. Okay, Syrians, Northern Iraqis, and then the Hezbollah. Kaya pag nakita nyo sa TV, sa mga balita, Hamas, Hezbollah, Palestine, Syria, yun na po yung prophecy. Natutupad na, it unfolds right before our eyes. Pero tanong, pag nag-unite mo ba mga yundoge, wakas na, hindi pa. Ang mundo, bago magunaw, ito po yung tatlong gera na mararanasan pa ng daigdig. Ang ating prayer, sana wala na tayo dito. Ano? Kung nandito naman tayo, mapapanood mo, hay. Meron pa palang tatlong gera na haharapin ng daigdig. Ano? Nakailang gera na ba tayo? Dalawa, di ba? World War I, World War II, pero walang kaugnayan dito. Iba po ito, mas malakihan ito. Okay, kasi nyo. War number 1, participant, Russia at ang kanyang mga alay. Sinong alay niya? Arab nations, Iran, Germany, versus Israel. Okay, no? Hindi ba ang Russia ang nakalaki? Remember, ang kalaban nila, katiting. Kailangan pa nilang magsama-sama. Kailan mangyayari? Before or during the first 3.5 years of tribulation period. Anong rason? Possibly because Russia desires Israel's mineral wealth. Ano ba ang Israel's mineral wealth? Yung history. Yung mga relics. At pagkatapos, close siya sa tinatawag na Dead Sea. Ano po bang nasa Dead Sea, mga kapatid? Yung mga nando doon, i-email nyo sila, ipag-chat kayo sa kanila, totoo bang pwedeng lumakad dyan? Sa taasan di ka lulubog. Yes, yes. Bakit? Because yung buoyancy ng water, napakababa, at ang salt ay napakataas, lulutang ka. Walang pinagkaiba yung project natin ng elementary, yung tubig, lagay mo nilagay itlog, lulubog, lagyan mo ng asin, lulutang. Ganun yun. Ang saltiness niya napakataas. Kaya po, yan, ito nangyari. Anong Dead Sea? Kanina, binanggit po yata yun, no? Yung Dead Sea, sa ibang bigkas nila, Dead Sea. Nakita ko. Yung ibig sabihin ng Dead Sea, I did see. Sa Dead Sea, ano po yan? May mga maliit na kanal.
panay papasok, walang labas. Ano? Ito po yung panay katanggap, walang bigay. Yan, tawag sa'yo, Dead Sea. Puro katanggap eh. Hindi ka nagbibigay. Ano? So ngayon, yung Dead Sea, pasok ng pasok yan. Ano nangyari? Sa ilalim po nito, the components sa nito, nabubulok and very rich in mineral. Sa Dead Sea, dalawa po ang pwede mong makuha mineral o wealth dyan. Nandiyan po yung isa pala. Anong tawag doon? Potassium or potas. Na yung potassium, ingredient siya sa dalawang bagay. Number one, ingredient siya sa tinatawag na paggawa ng bomba. Yung potassium. Kaya meron tayo yatag na sa bala, potassium nitrate. Potassium. Pangalawa, saan pa po ginagamit ng potassium? Abono. Now, kung gusto mong maghari sa daigdig, simple lang, sakupin mong Israel, kunin mong Dead Sea. Bakit? Kasi, magpiprepare ka ng malakihang gera, kailangan mo yung potassium. Pag nag-gera mo na sila, naubos na lahat ng bala. Namatay na lahat ng mga tao. Sira-sira na lahat yung lupa. Kailangan mong tamnan. Potassium ulit, abono. No? Kaya napakahalaga ng Dead Sea. So ngayon, Russia wants to cash in sa wealth ng Israel. Okay? Next natin. Gera number 2. Armies from all nations versus God. Saan na naman ang venue ng laban? Ang nagang Jerusalem, paborito, ano? Jerusalem, Battle of Armageddon. O doon sa bundok na Megiddo. Kaya Armageddon. Kailan mangyayari? At the end of the 7 years tribulation. Reason, flushed with power, the Antichrist will defy God, seek to destroy the 1 for 4,000 witnessing Jews in Jerusalem. Meron binanggit na 1 for 4,000 ng mga Jews. Anong gagawin ng 1 for 4,000? Hindi po totoo na yun lang ang maliligtas na Udyo. Yung 1 for 4,000, preachers yun. Babawi sila sa atraso ng bansa nila na hindi kinalaga si Kristo. Kaya sila bibigyan assignment, mag-witness kayo habang nagtitribulation. Simple lang naman yung parusa, di ba? Tayo nag-witness tayo, pwedeng McDo, pwedeng Jollibee, pwedeng sasana, di ba? Sila, sa tribulation sila mag-witness. Okay? Battle number 3, the final battle. Ano po yan? Satan versus God. Personal na yan. Kaya, at the end of the 1,000-year millennium period, reason, God allows Satan one more opportunity on earth to preach His deceiving message. And believe it or not, marami pa rin naman naniniwala kay Satan. Kahit na nandyan ang pag-ibig, pagpapadaman ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, marami pa rin maniniwala kay Satan. At pagkatapos doon, lahat ng naniwala kay Satan, plus si Satan versus God. Yun na po ang final battle o final na gera. Ezekiel 25. Sabi niya, therefore, this is what the sovereign Lord says, I will stretch out my hand against Edom and kill its men and their animals. I will lay it waste and from Teman to Dedan, that is Saudi Arabia. They will fall by the sword. I will take vengeance on Edom by the hand of my people Israel. Sino sila? Israeli Defense Forces or the idea. And they will deal with Edom in accordance with my anger and my wrath. They will know my vengeance, declares the sovereign Lord. So ito po yung plano ng Diyos, time will come, ang Diyos, ibubus niya ang galing niya, at ang gagamitin niya ang Israel. Okay? Now, will there be Jib and peace sa Middle East? Masilip po ninyo ang ilang mga bagay na dito. Here's how the events unfold during the end times. Marami nagsasabi, nasa last days na tayo. Marami nagsasabi, nasa huling araw na tayo. I-check po natin. Kapag ang mga bagay na to, may simulang maganap, it is now unfolding. Okay? World Wars 1 and 2. Kapatid, nangyari na yan, Matthew 24. Meron kong pinost sa aking FB. Pag ang usapan ng prophecy, marami pong mga Bible teacher bias. Ang tingin nila sa Revelation, ang tingin nila sa buong Matthew 24, puro futuristic. Ang tawag ko sa kanila, sila po ay mga futurists. Ang tingin nila sa Bible, mangyayari pa lang lahat, hindi pa nagaganap. Pero di ba sa Bible, meron na yung anak, susuwi sa magulang. Meron pa dyan yung magkapatid, magpapatay. Hindi ba sa Bible na yung mga yun? At nangyayari na yung mga yun. Inamin natin. Number 2, the rebirth of Israel. Ano? Nalala po ninyo, di ba sa point in time ng mga Hudyo, meron mga Russian Jew, mga African Jew, nagsipagbalikan sila sa Israel. The rebirth of Israel. Ito po yun. Now, Jerusalem and
under Jewish control. Sa time natin ngayon, ang Israel, pinokontrol ba niya ang buong ano? The answer is yes. Siya po ang pinokontrol niya. Hindi nga lang totally, kasi may mga naninirahan doon na hindi mga Hudyo. Pero siya na po ang may gobyerno, bansa na niya yun, so siya ang kumokontrol. Ito na, Israel destroys surrounding enemies. Number 4, wala pa. Siya ang ginegera nung nakapaikot sa kanya. Pero time may come, i-destroy niya ang mga nakapaikot sa kanya na sumisira sa kanya. Number 5, the Russian Gog and Magog, the invasion of Israel. Russia will invade Israel. Based on history, 1979, pinasok ng Russia ang Afghanistan. Wala ka namang makukuha sa Afghanistan, hindi naman mayaman ang Afghanistan. Ang tanong, bakit? Para makapag-set siya ng kanyang military base. Para makaset siya ng mga mata niya para mabantayan ng Israel. That was long 1979 hanggang sa time natin ngayon. The Aswan Dam ng Iran, sinara po nila ito. Gumawa sila ng isang super highway na hanggang ngayon wala pang gumamit ni isa. Isang super highway na ang dulo nito napakalapit na sa Israel. Ano ibig sabihin? Hindi ka na kailangan mahirapan sa disyerto. Kung may sasakyan ka, pwede na. Hindi na puro buhangin. At ginawa yung super highway na yon, tinawag ito na pinakamagandang super highway sa buong mundo. Pinakamatibay at kakaiba. Alam po niyo yung mangyari sa highway na yun? Time will come, the Antichrist with all his armies will march papunta sa Israel. Yun ang shortcut. Yung highway na yun. It was predicted long. Ginawa. Ito maganda. Dok, may role po kaya tayo mga Pilipino sa Bible prophecy. Meron tayong gumawa ng highway. Idadaan ng Antichrist, tayo gumawa. Diba? At least bayad. May sweldo yung mga Pinoy. Mga FW. Diba? Wala naman. Yung kanila naman, walang personalan eh. Trabaho lang. Okay? Then there will be one world government. Darating po ito. Sa ngayon, wala pa. Now, the 10 kingdoms, lilitaw po yan. The rise of the Antichrist, makikita rin po yan. A period of peace and false security. Biglang darating ng Antichrist, riding on the white horse, sabi ng Revelation chapter 6. Darating ng Antichrist sa bungad, nakasakay siya sa puting kabayo, like a valiant warrior, kaya maraming Hudyo madidisip. At darating siya, offering the solution for world peace. Pero pagkatapos nun, patay lahat ng maniniwala. Gagirahin niya. Okay? So yun po yan. Magkakaroon ng period ng peace at saka for security. Number 10, it's the 7-year covenant permission to rebuild the temple. Hindi namin kayo pagkikilan ng mga Hudyo. Sabi ng Antichrist, yung gawin yung gusto nyo. Pero hindi matatapos po yung usapan na 7-year. Sasakayin din na sila. Number 11, the abomination of desolation. Ito na po yung final one. At talagang dyan na natin makikita yung simple yan. Isang gabi, yung isang star na hulog sa daigdig. 1/3 ng tubig na lason. Lahat ng tubig sa mundo, ganun lang. 1/3 ng lahat ng puno, nasunog. Ganun lang. Yung init, uminit ng sobra-sobra. At sabi ng Bible, marami nagkaroon ng boils, marami nagkaroon ng sakit sa skin, at maraming nakalbo. Siyempre, sobrang init, tsaka diba? Okay, next, the Armageddon. The second coming, and then the millennial kingdom. Jeremiah 49. But the days are coming, declares the Lord, when I will sound the battle cry against Rabbah of the Ammonites, the Ammon and Jordan. It will become a mound of ruins, and surrounding villages will be set on fire. Then Israel will drive out those who drove her out. Meron palang darating na pagkakataon ni Israel, gaganti sa kung anong tinrato sa kanya. Turn and flee, hide in deep caves, you who live in Dedan or Saudi Arabia, where I will bring disaster on Esau at the time I punish him. Sino yun? The southern Jordan. Kapatid, ang mga ito pala sa Bible na eh. It's a matter of taking us a deeper study ng old na mapa, the scriptures, mga binanggit na lugar, tignan mo yung old na mapa, at i-combine mo yung old na mapa, immerse mo siya sa modern mapa ngayon, lilitaw ang mga lugar na yan. Lilitaw ang mga lugar na yan. Nagagawa na po yan ngayon sa computer, napakadali na. Okay? Sabi po ni Benjamin Netanyahu, today we send a clear message to Hamas and other terrorist organization.
and it becomes necessary that we are prepared to expand the operation. Hamas and the terror organization have chosen to escalate their attacks on the citizens of Israel in the recent days and will not tolerate the situation in which Israeli citizens are threatened by rocket fire. So, ibig sabihin, sabi niya, tutuloy namin ito hanggat hindi sila tumigil sa pag-atid ng mga rocket sa Israel. Inanggit ba itong bagay nito sa Bible? Tingnan niyo ang Isaiah 49. Like a lion or the confederacy of Esau, coming up from Jordan's thickets to a rich pasture land that is Israel, I will chase Edom from its land in an instant. Who is the chosen one I will appoint for this? Who is like me who can challenge me? And what shepherd can stand against me? Yung statement ni Netanyahu, bakit hawig siya sa Jeremiah 49? Ano? Kung hindi ang kalooban ng Diyos, ano nangyayari? Pasin mo niyo ito. Ito nakakatuwa. Ang Israel, ito po siya. Sorry, ito pala. Ito po yung Israel, yung maliit na yan. Yung maliit na yan. Alam po niyo, pagkatapos ng maraming gera, ang ibibigay ng Diyos na lugar sa kanya, lahat na nakasil. The border of Egypt, ayan, lahat yan, Saudi, kalahati, buong Iraq, ang Syria, titirahan na lang konti. Yan, part of Turkey. Ano? Bandang uli, magiging Israel mula dyan. Bakit? Because that's the land promised kay Isaac. Ano? Pero tada po yan ng marami pang mga laban. No? Genesis 15 reads, to your descendants I give this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. Ano? That's the Red Sea. Tapos Mediterranean. Moses announces to the Jews in Deuteronomy 11:24, every place where you set the source of your feet shall be yours. Your borders shall run from the wilderness to the Lebanon and from the river Euphrates to the western sea. Sa madaling salita, nagkakapare-pareho po lahat. Ang Israel in the end, lalaki siya ng higit sa inakala ng marami. Yun po ang favor ng Diyos sa kanya. Kaya tayo po as Christians, what can we do? Pray for the peace ng Jerusalem. And of course, kahit patuloy tayo sa pag-pray ng peace ng Jerusalem, nandyan po sa isipan natin, ang kalooban ni Yahweh, siya pa rin ang mangingibabaw sa lahat-lahat. Let's pray. Lord, salamat sa oras nito. Salamat ng iyong bayang Israel. Ikaw ang siyang patuloy na tumatangkilik ito. Ikaw ang nag-iingat. Ikaw ang sumusubaybay. Ikaw ang nagkakaloob ng kapangyarihan at ng otoridad. Salamat o Diyos sapagat hindi mo pababayaan ang bansa nito. Salamat, patuloy mo susubaybayan ang bansa nito. Salamat, ikaw ang kalakasan ng bansa nito. Sa ganung parang din o Diyos, kami po nagpapasalamat. Sapagat kami na yung mga anak, ikaw ang patuloy na sumusubaybay sa amin. Ikaw ang patuloy na nag-iingat sa amin. Ikaw ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa amin. At ikaw ang patuloy na magkakaloob ng aming pangailangan. Panginoon, ang Israel, bagamat hindi po siya buong nakapanalig o nakasalig ang kanyang pananampalataya sa iyo. Dahil hindi pa rin niya kinikilala si Jesucristo ang Panginoon na unang dumating. Kami, Panginoon Diyos, pinupuri ka namin diyan dakila. Tinatawag ka namin, Panginoon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa aming pag-ibig sa iyo at sa aming pagsamba. Tinatawag ka namin tagapagligtas sapagat naniniwala kami sa iyong finished work sa cross of Calvary. So, umaga nito, Diyos, kung paano pagkalingan niyo sa Israel, kung paano pagsubaybay, pag-iingat, pagkakaloob ng kanilang pangailangan, ito pong nais namin hilingin ngayong mga maging matapat ka sa amin. Sa lahat ng aming mga needs, ikaw ang aming maging Jehovah Jireh. Sa lahat pa ng Diyos ng aming karamdaman, ikaw ang aming maging Jehovah Rapha. Sa lahat o Diyos ng aming mga kabuluhan ng isipan, ng kapaligiran, ikaw ang aming maging kapayapaan. You will be our shalom, our peace. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Kapatid na minamahal sa ating kalagitnaan, meron po ba sa oras nito sinasabi niyo, nais kong humingi ng patnubay sa Diyos
sa lahat ng aking mga nararanasan, sa lahat ng aking mga experiences. Nais kong ang Diyos ang siyang mamuna sa aming buhay, mag-isang pamilya, mag-ingat, magkaloob ng pangailangan. At sa umaga ito, nais kong kilalanin na si Yesu Cristo ay tunay na Panginoon ng aming buhay. Kung sinasabi mo sa oras ito, meron bang specific needs, meron bang specific na problem, gusto mo ilapit sa Diyos, pwede mo pakita sa kanang kamay, nais ko manalangin para sa iyo. Salamat, God bless you. Pray ng Diyos, pwede na mo pagbabay ang kamay. Meron kang mabigat na pagsubok na dinaranas right here and right now. Pero sinasabi mo, kung ang Israel, napakarami niyang kalaban, di siya pinabayaan ng Diyos. Panginoon, gawin mo rin sa akin yun. Ito sinasabi mo, pwede mo pakita sa kanang kamay. Yes, God bless you. Pwede na po ibabay ang kamay. Lahat na nagtaas ng kamay, nais ko po kayo ipanalangin sa oras na ito. Would you please rise? Tumayo nga po kayo sa oras na ito. Lahat po na nagtaas ng kamay at nagtanais na ibigay ang buhay sa Panginoon, ibigay ang mga problema, kabigatan sa Panginoon. Pwede po ba lahat ng mga tumayo na yon? Pwede po ba kayo lumapit sa harapan? And let us take a bold step of faith sa Panginoon. Umakbang po tayo ng isang hakbang ng pananampalataya sa Panginoon na sinasabi, Panginoon, ito ako. Panginoon, nais kitang pagtiwalaan. Panginoon, wala yung imposible sa iyo. Panginoon, ano man ang kabigat, ano man ang pasanin, gaya ng Israel. Gaya ng Israel. Ikaw po, Panginoon, ang tumangkilik, nag-ingat, sumubaybay sa kanila, ganun din po ang gawin mo sa akin. Meron pa sa oras ito before we pray. We want to anoint you with oil. Kasama ko po si Pastor Bing. Pakitas po natin ang dalawang